Isingit ho natin itong ginawa ng China. Yung ano tawag? Ayan o. Pag-angkin po dun sa Sandy Cay. Nabibablog na ho natin to before, mga bossing. 2,300 viewers dyan sa YouTube. Shout out doon sa mga nanonood dyan sa TikTok. Shout out sa inyo. Andyan pala kayo. Ama, si AB pa ulit-ulit pala ng comment. No? Lipat ka dito sa YouTube. Ngayon, naibablog na ho natin to, mga kababayan. No? Nung panahon ho ni dating Pangulong Duterte, itong Sandy Cay na ito, narondahan ng mga Chinese, no? Narondahan ng mga incheck ho, mga kababayan. Ngayon, may mga Pilipino tayong umalma. Oy, ganito, lumalagpas yung mga Chekwa sa ating teritoryo. Ang sagot ng dating Pangulong Duterte, tubig lang yan. Mga ano lang yan, bato-bato lang yan. Ganun ho. Hindi naman ho ang usapan dito ay kung ano po yung pakinabang nung lupa na yon o kung ano yung pakinabang nung nasabing teritoryo natin. Ang usapin po ay nilagpasan, pinasok, no, ng mga Chinese yung lupa na yon. Tapos ganun lang ho ang naging sagot ng dating Pangulong Duterte. Okay lang yan, tubig lang yan, lupa lang yan, ano lang yan, bato-bato lang yan. So, ibig sabihin ho, mga kababayan, dahil wala ngang pakinabang ang Pilipinas doon, okay lang na pumasok yung mga Chekwa sa ating teritoryo. Ngayon, lumagpas lang ng bahagya, kaya mo na. Diba? Konti lang. Boundary lang ng tubig yan. Sabi, diba, sa Railgo Adventure at Ginger Cat, boundary lang yan. Okay lang yan. So, ibig sabihin ho, mga kababayan, kinabukasan, okay lang din lagpasan. Kasi wala namang pakinabang eh. Okay lang ho, pumasok ulit yung helicopter ng incheck sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Abusado yung mga yan eh. Di ba? Abusado yung mga yan eh. O ano sasabihin ng gobyerno nila? Napasok nyo, lumagpas kayo sa teritoryo, walang nagalit. Opo, sabi ng presidente nila, okay lang daw eh. Di ba? Tubig lang yan eh. O bukas, ilang milya ang nilagpas nyo? 1 mile po, lumagpas kami. No, o bukas, subukan nyo. Lagpasan nyo, pasok kayo sa teritoryo nila. Mga 2 hanggang 3 milya. Wala naman sumisita. Pag may sumita, alis. Diba? Walang sumisita. Di isipin niya, sige, pasok tayo. 2 milya lang. Susunod ang iikutan niya ng mga yan. Maynila ho. Papasok na yung helicopter nila sa buong kapuluan ng Pilipinas kasi ho, walang sumisita. Pero nahinto ho yan. Hindi na huubra yan ngayon, mga bossing. Bakit to? Kasi, ayan na, ang presidente na ho ay si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Hindi na uubra sa kanya, no, napapasukin ng walang paalam yung ating teritoryo. Kung dati ho, napangakuan tayo na mag-jet ski, yung nakakulong ngayon, papunta doon sa West Philippine Sea. Wala naman hong natupad. Ewan ko kung binebenta na yung jet ski dahil wala na po sa bansa yung may-ari, no? Kumbaga kapag inilagay doon sa marketplace, RFS, reason for selling. Nakalagay doon, ng ibang bansa na yung may-ari. Diba? Kung dati ho, napangakuan tayo, natitindig para po dyan sa West Philippine Sea na yan, na hindi naman ho natupad. Ibahin nyo po, no, ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakita nyo, naririnig nyo? Diba? Ano sinasabi ng mga DDS ngayon? Naku, eto si Bongbong Marcos. Isinusuong tayo sa digmaan. Isinusuong tayo sa panganib. Yan ang sinisigaw ng mga DDS. Kasi daw ho, mga kababayan, dati sa pamumuno ng dating Pangulo, wala naman daw pong mga tensyon na ganyan. Talagang walang magiging tensyon nung panahon ng dating Pangulong Duterte. Kasi aso tayo ng China. Ang Pangulo natin dati ay sunod-sunuran sa China.
mga bossing. Nung panahon ng dating Pangulong Duterte, yung mga banner, ang lalaki Philippines, province of China. Diba? Ako, mga kababayan, biglang pumasok lang sa isip ko. Hindi kaya sila lang din, no? Yung mga Duterte, yung mga DDS lang din ang naglalagay ng ganon nung panahon na yon. Kumbaga, testing the water. Sinusubukan kung ano ang magiging reaksyon ng mamamayang Pilipino kapag nakita nila Pilipinas, probinsya ng China. Kung maging positibo ang ating mga reaksyon tungkol doon sa naglalaki ang banner na yon, baka itinuloy-tuloy nila yun. Diba? Tinetesting tayo. Kasi ngayon, wala naman Hindi ba? Diba, Lindsay Erlano, Quijano, mas pogi sa TikTok. Tatlo. Number 3 daw, number 3. Okay na yun, number 3. No? Number 3 sa Senado. So ngayon mga kababayan, kay Pangulong Bongbong Marcos talagang idedepensa yan at idedepensa. No? Wala tayong mga nakikita na wala tayong mga nakikitang Pilipinas, probinsya ng China, di ba Tina B at Adrian, malakas lang mang toxic ang DDS sa Facebook. Hindi na din Kasi kapag binabanatan sila ng mga factual, hindi na din nakakasagot yung mga DDS na yan. Heck, tahiman na, tahimik na eto, sagot ng Pangulo Bongbong Marcos. Sandy K is ours, no? Marcos to continue to protect Philippines territory from China claim, mga kababayan. Actually, ngayon nga, di ba? Merong bagong naratibo ang China. Pati daw yung Palawan ay nabibilang sa kanila. Na yung Palawan daw base po doon sa kanilang history, ay kanila daw po. Inuumpisahan nila yan. Hindi na palalagpasin yan o hindi na papopormahin yung ganyan na yan. Kaya pala nung mga nakaraang mga administrasyon, madaming mga Chino. Yung mga may peking birth certificate. Di ba, Anton Almeida? Madaming mga Chino na may peking birth certificate. Tapos, pagka kasi may birth certificate na yung mga yan, mga kababayan, naku po, pwede nang bumili ng lupa. Kaya pala nabalita, binibili ng mga Chinese, malalaking kalupaan sa Palawan. Di syempre, kapag yung tipong sila na lang nandun, malalaki na yung kanilang lupa, lagyan na lang nila ng harang, walang magagalit. Walang magagalit kasi bakit sila yung may titulo, may mga hawak ng titulo ng mga lupa sa Palawan. Di ba, nakikita nyo, huli ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos yung ginagawa ng China. Biruin mo, pati depensa natin, pinapakialaman nila. Yung paglalagay ng mga Typhoon missiles, para po maging depensa ng ating bansa. Mga bossing. Pinapakialaman ng China. Ano sabi? Bakit kayo maglalagay niyan? Maglalakas lang ng tension yan sa West Philippine Sea. Ano pakialam nyo sa depensa ng bayang Pilipinas? Di ba? Naku, panigurado kung kay Duterte yan. Pag sinabi kay Duterte, bakit ka maglalagay ng Typhoon missile na yan? Baka yung itlog ni Digong, sige, iatras ko na, ibabalik ko na, hindi ko na ilalagay. Ganyan nung panahon ng dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Di ba? Sabi dito, President Ferdinand Marcos Jr. will continue to fight and advance the Philippines' territorial rights in West Philippine Sea as Malacanang maintained that the country has not lost the pag-asa hindi nawawala, pinaglalaban pa din, a tiny sandbank near Pag-asa Island. In a press briefing, Presidential Communication Office Undersecretary and Palace Press Office, gave the assurance that after Chinese state media claimed that Beijing
has seized control of the tiny food bank. Wala hong katotohanan yan. Kasi pagka ho yan, pinatulan ng mamamayang Pilipino, "Ay wala na sa atin." Talagang kukupkupin na at yung ating teritoryo ho, liliit ho mga kababayan.